Si Shiranae ay nagpatuloy pa din upang malutas ang maze. Nang dahil sa ang mga bitag ay buhay at gumagalaw. Hindi niya mahulaan kung ano ang susunod na galaw nito. At medyo delikado ang kanyang posisyon dahil sa pagliligtas niya kay Mark. Kinakailangan niyang maramdaman ang buong plano ng maze habang siya ay nakapokus sa isang bagay. Nagawa na niya ito dati, ito ay katulad ng panahon na sinusubukan niyang gawin ang Divide Form. Pumasok si Shiranae sa maze ng pazigzag upang maiwasan ang mga bitag dito. Nagulat naman ang lahat sa pamamaraan na kanyang ginawa. Si Mark naman ay bumubula na ang bibig ng dahil sa takot na kanyang nararamdaman. Si Amy at Cheryl naman ay nag-aalala para kay Shiranae. Ang ibang mga guro naman ay nagulat din sa ginawa ni Shiranae. Naisip ng headmaster na pinatataas ng panganib ang kakayahan ni Shiranae. Kadalasan, kapag ang isang tao ay nakontento sa kanyang sarili, naaabot na nito ang kanyang limitasyon. Pero, wala siyang nararamdaman na kasiyahan o pagnanasa mula kay Shiranae. Naisip muli ng headmaster na mayroon daw ba kayang limitasyon si Shiranae. Naisip naman ni Teacher Ethela na ang mga pangyayari ay lubhang nakakagulat. Dahil walang anumang makikitang paghuhumaling o pagnanasa. Ang density ng spirit zone ni Shiranae ay umabot na sa 99.9%. Kinikilala ni Teacher Ethela ang talento ni Shiranae. Ngunit sa pagkakataong ito, si Shiranae ay nasa panganib. Naisip ni Shiranae na ang paghihiwalay sa pagitan ng mga balakid ay lubhang makitid at ito ay hamigid kumulang 1 metro lamang. Hindi din niya magamit ang teleportation upang makalampas dito dahil ito ay may habang 10 metro. Ibig sabihin, kailangan niyang hatiin ang teleportation sa 10%. Kinakailangan din niyang mag-teleport ng paulit-ulit papuntang kaliwa at kanan at paikliin ang bawat distansya nito. Sinusubukan siyang harangin ng mga bagong bitag na parating. Pero ang espasyo nito ay masyadong maliit, at ito ay nakaharang sa harapan ni Shiranae. Pero, sinubukan pa din ni Shiranae na makalusot sa mga bitag na ito. Ang pamamaraang ginawa ni Shiranae ay ang tinatawag na Rainbow Drop. Ayos, nagawa niya. Masayang sabi ni Hiruki, ang ibang estudyante naman ay napanganga at nagulat sa ginawa ni Shiranae. Hiruki, ano yung ginawa niya? Tanong ng isang lalaki kay Hiruki. Bakit lumiko ang liwanag? Hindi ba ang liwanag ay maaari lamang maglakbay ng patuwid? Tanong naman ng isa pang lalaki. Napakasimple naman ang itinatanong ninyo sa akin. Kung iibahin at itutuwid mo ang isang bilog, mabubuo ang isang tuwid na linya. Maaring mahati ang distansya ng teleportation sa 1,000, paliwanag ni Hiruki. 1,000, totoo ba iyon? Paano mo nakalkula iyon? Gulat na tanong ng mga estudyante kay Hiruki. Hindi ito tinatawag na isang kalkulasyon, ito ay iyong mararamdaman. Sa madaling salita, ito ay tinatawag na insight, maaari nating masabi na ang kanyang omnipotence ay kahanga-hanga. At maaari din naman nating sabihin na siya ay isang henyo, paliwanag muli ni Hiruki. Napahanga muli ang mga estudyante sa mga sinabi ni Hiruki. Ngunit sa mga oras na iyon, may kakaibang nangyayari sa maze. Ang maze ay nag-iba ng anyo, ito ay napakalaki at ito ay ikinagulat ni Shiranae. Hindi maaari, sigaw ng isang guro habang ang ibang guro naman ay nagulat din dahil sa pangyayari. Iyan ang Dragon Maze, sigaw ng isang guro, at ang maze ay nag-anyong isang malaking dragon. Ano ba iyan? Ano bang ginagawa ni Teacher Thad? Galit na sabi ni Teacher Sena. At ito ay biglang lumipad at nag-teleport na din paitaas upang sundan si Teacher Thad. Nasaan na ba ako? Tanong ni Mark habang siya ay nakapikit at halos parang wala na din sa kanyang sarili. Iminulat ni Mark ang kanyang mga mata at pagkatapos ay nagulat siya sa kanyang nakikita. Isa itong halimaw. Pakiusap. Tulungan ninyo ako. Sigaw ni Mark matapos niyang imulat ang kanyang mga mata at siya ay makabalik sa kanyang kamalayan. Naisip ni Shiranae na kinakailangan niyang matandaan ang lahat upang magawa niyang malagpasan ang mga ito. Nakarating na si Teacher Sena sa control room. Teacher Thad, ano bang ginagawa mo? Sigaw na sabi ni Teacher Sena kay Teacher Thad.
Nagulat naman si Teacher Thad at Maria sa pagdating ni Teacher Sena. Wala na tayong oras, pahintuin mo na ngayon ang makina, sabi muli ni Teacher Sena kay Teacher Thad. Bakit ba? Ano bang problema? Di ba hindi na naman ipinagpatuloy ang pagsusulit, sagot ni Teacher Thad. Nasa lugar pa din ng pagsusulit sina Shirene at Mark, sabi muli ni Teacher Sena. Anong sinabi mo? Gulat na gulat si Teacher Thad sa sinabi ni Teacher Sena. Agad na pumasok si Teacher Thad sa loob ng control room. Bigla namang dumating si Teacher Ethela, Teacher Sena, Teacher Thad, si Shirene, putol na sigaw ni Teacher Ethela. Isang minuto bago dumating si Teacher Ethela, si Shirene at Mark ay nasa panganib dahil ang dragon ay papalapit sa kanila habang nakabuka ang bunganga nito. Si Mark naman ay sumigaw ng napakalakas ng dahil sa sobrang takot. Ang mga guro naman ay sobrang gulat na gulat din, ang ibang estudyante naman ay nakaramdam din ng takot para kina Shirene at Mark. Si Shirene naman ay halos natulala din at tagaktak din ang kanyang pawis at siya ay nakakaramdam din ng takot. Naisip ni Shirene na kailangan niya mag-relax dahil siya ay nananatili pang buhay. Sa kanyang palagay ay kailangan lamang niyang mag-isip. 1 sa 10 ng 1 segundo, 1 sa 100 ng 1 segundo. Mayroong 6 na punto ng pagliko, at mayroong kabuoang 9 na teleportation. 1 sa 1,000 ng 1 segundo, naisip ni Shirene na siya ay nagkamali. Hindi siya makakaalis sa landas na ito nang kasama si Mark. Kaya kinakailangan niyang humanap ng ibang paraan. Ang dragon ay muling sumugod kina Shirene at Mark. Muling ginamit ni Shirene ang teleportation at gumamit siya ng ibang pamamaraan. At sa wakas ay nagawa ni Shirene na makalabas ng maze, at nakarating sila ni Mark sa kabilang talampas. Hindi makapaniwala ang mga estudyante na nagawa ni Shirene na malampasan ang maze na iyon. Kahit si Shirene ay hindi din makapaniwala na nagawa niya ang lahat dahil hindi niya matandaan at maalala ang mga nangyari. Ang makina sa tulay ay naglaho na, hangang-hanga ang mga estudyante kay Shirene dahil nalagpasan nito ang maze at natapos nito ang pagsusulit. Napabuntong hininga si Shirene, at bigla siyang napaluha, at ayon sa kanya akala daw niya ay mamamatay na siya. Masaya naman si Amy para kay Shirene dahil ayon kay Amy, ang mga taong nakakapasa gamit ang kanilang kakayahan at buong lakas ay hindi dapat magpanggap o magpakitang gilas. Nilapitan at pinalibutan ng mga estudyante si Shirene at binati ng mga ito si Shirene dahil sa pagtatagumpay nito na matapos ang pagsusulit. Bumalik na sina Teacher Sena, Teacher Thad at Teacher Ethela sa training ground kasama nila si Maria. Nakapasa ba talaga si Shirene? Sayang at hindi ko napanood at nasaksihan ang ganoong kaimportanteng eksena ng dahil kay Teacher Thad, sabi ni Teacher Sena. Ipaliliwanag ko sa iyo mamaya, pero ginawa ko lahat ang aking makakaya, sagot ni Teacher Thad. Pero sandali, nang dahil silang dalawa ay parehas na nakarating sa finish line, kinakailangan natin ng kumpirmasyon, sabi ni Teacher Sena. Nagulat naman ang headmaster sa sinabi ni Teacher Sena. Ayon sa headmaster, siya daw ba kaya ay nag-aalala para lamang sa wala. Siya ay nagpapasalamat dahil ipinakita ni Shirene sa kanila ang napakagandang liwanag. Naisip naman ni Teacher Thad ang tungkol sa The Milch Family's Light habang siya ay nakatingin sa headmaster. Ito ang bansag na ibinigay sa mga taong nagtatag ng bagong kahulugan ng photon. Ito din ang binigyan ng emperador ng gintong parangal. Gayunpaman, ayon pa kay Teacher Thad, isang maliit na kasakiman ang saglit na nagpasiklab dito dahil sa namumukod tanging talento na ipinakita ni Shirene. Bakit kaya iba ang kanyang ikilos, sabi ni Teacher Sena habang nakatingin din siya sa headmaster na tahimik lamang. Agad na lumapit si Teacher Thad sa headmaster, Headmaster, ano po bang iniisip ninyo? Sa tingin ko ay may lumitaw na isang taong magbibigay liwanag sa kinabukasan ng academy, sabi ni Teacher Thad sa headmaster. Ha, tama ka, nawala na yata ako sa aking sarili. Ginunita ng headmaster ang nakaraan matapos niyang makita ang isang mahusay na estudyante.
Siya ay naiinggit sa inosenteng pagnanais ni Shiranae tungkol sa salamangka. Ayon pa sa headmaster, hindi siya naniniwala sa tadhana. Matagal na ang lumipas, simula noong tumibok ng ganoon kabilis ang kanyang puso. Kahit isang tao lamang ang maaaring makapasa, nais kong palakpakan ang lahat ng mga estudyanteng lumahok sa pagsusulit. Ang tapang na ipinakita ninyo ngayon ay magiging puwersa na magtutulak sa mundo sa hinaharap. Ang taong nakapasa ngayon sa pagsusulit ay walang iba kundi si Shiranae, paliwanag ng headmaster bilang pag-aanunsyo kung sino ang nanalo sa pagsusulit. Natuwa naman ang mga estudyante sa sinabi ng headmaster samantalang si Shiranae naman ay hindi makapaniwala dito. Ayon sa isang estudyante, nais pa daw yata ni Mark na manindigan dahil sabay naman sila ni Shiranae na nakarating dito sa kabilang talampas. Pero, kaya naman nangyari iyon ay dahil tinulungan lamang naman ito ni Shiranae at ang insidenteng nangyari ay talagang kahina-hinala. Naiisip ni Mark na paano nangyari ang lahat, nakita niya gamit ang kanyang sariling mga mata na si Shiranae ay isang totoong henyo. Nagkamali ako. Patawarin mo ako senior. Bilang isang salamangkero. Gagawin ko ang aking responsibilidad. Nagkamali ako senior. Tatanggapin namin ang parusang ibibigay mo sa amin. Sabi ni Mark kay Shiranae habang ito ay nakatungo kasama ang iba pang estudyante na tumulong sa kanya upang matalo niya si Shiranae sa pagsusulit na ito. Okay. Sige. Aasahan kong gagawin ninyo iyon, sagot naman ni Shiranae. Nagulat naman ang ibang estudyante sa sagot ni Shiranae at ayon sa kanila, si Shiranae ay mukhang nakakatakot. Umalis na tayo Cheryl. Pag-aaya ni Amy kay Cheryl. Sandali lang. Sa aking palagay ay mas magandang manatili ka sa tabi ni Shiranae ngayon, sagot naman ni Cheryl. Hindi na kailangan, napatunayan na niya ang kanyang sarili. Ngayon ay ako naman, sabi ni Amy sa kanyang isip, Amy. Sandali, tinupad ko ang aking pangako, malapit na kitang maabutan, sabi naman ni Shiranae kay Amy. Nagulat naman si Amy at Cheryl sa sinabi ni Shiranae. Naisip ni Amy na maaalala pa daw ba kaya ito ni Shiranae mamaya kapag siya ay nagising. Kinabukasan, matapos magpahinga ng lahat dahil sa natapos na pagsusulit, ang lahat ay nagtungo sa disciplinary committee room. Nagsagawa sila ng isang disciplinary meeting para sa estudyanteng may ginawang pagkakamali sa pagsusulit. Inamin ni Maria ang kanyang mga maling ginawa at malugod niyang tinanggap ang parusang kaakibat nito. Ngunit sinabi ni Shiranae at Mark kasama ang isa pang lalaki na hindi nila nais na maparusahan si Maria. Ang ibang mga estudyante ay nagsimula na ding aminin ang kanilang mga maling ginawa. Ibinunyag din nila ang kanilang mga ginawang plano upang guluhin ang pagkuha ni Shiranae ng pagsusulit. Naisip naman ni Shiranae na magagawa daw ba kayang tuparin ni Mark ang pangako nito na mananagot ito sa kanyang mga maling ginawa. Sa aking palagay ay si Maria ay nasa hindi magandang sitwasyon. Minanipula niya ang makina upang masaktan ang mga tao. At ayon sa ating regulasyon, kinakailangan nating gumawa ng disciplinary action, paliwanag ng headmaster. Kung ganoon po ay pati ako ay kinakailangan ding makatanggap ng disciplinary action. Binaliwala ko ang hudyat na ang pagsusulit ay pinahinto at sa halip ay tumuloy pa din akong pumasok sa maze. At isa pa, wala din akong pagpipilian kundi ang sundan si Mark papunta sa maze, paliwanag ni Shiranae. Napatahimik naman at napaisip ang headmaster sa mga sinabi ni Shiranae. Naisip naman ni Teacher Thad na hindi umayon ang lahat ayon sa paraan na gusto ng headmaster. Hindi nakita ng mga estudyante ang katotohanan dahil nabulag sila ng kompetisyon, kayabangan at ng selos. Sa ngayon, sa halip na sila ay maging kagalang-galang na salamangkero. Heto sila ngayon at umaamin sa kanilang mga maling gawain. Napabuntong hininga si Teacher Thad at bumalik sa kanyang alaala ang nangyari sa nakaraan. Naalala niya na palagi siyang pinangangaralan noon ng headmaster. Ang headmaster ay nagbigay na ng kanyang desisyon kaugnay sa mga ginawang pagkakamali ng mga estudyante sa nakaraang pagsusulit. Ang mga estudyante ay nag-iyakan dahil sa ibinigay na hatol ng headmaster.
Si Mark naman ay humingi ng tawad kay Maria habang silang dalawa ay umiiyak. Ayon kay Teacher Sena, ito ang unang pagkakataon na nagkaroon ang eskwelahan ng ganoong desisyon simula nang may tayo ito. At ang lahat ng estudyanteng sangkot ay naparusahan. Si Maria ay nakatanggap ng 1 buwang suspensyon. Ang natanggap naman ni Mark ay 2 buwan na suspension. At ang ibang mga estudyante naman ay nakatanggap naman ng 1 buwang suspensyon. Habang si Shireenay naman, Shireenay, bakit nagpatuloy ka pa din sa maze kahit na nakita mo na ang hudyat? Tanong ni Teacher Sena kay Shireenay. Nang mga oras na iyon ay ayaw kong matalo, kaya ang tanging bagay na pumasok sa aking isip ay ang lutasin ng maze. Hindi ko na masyadong maalala, sagot ni Shireenay. Hindi ko akalain na may pagka-agresibo ka pala. Dahil ikaw naman ay mukhang masunurin, sabi muli ni Teacher Sena. Naisip naman ni Teacher Sena na ito daw ba kaya ay dahil si Shireenay ay isang lalaki. Si Shireenay ay nag-focus at nagawa niyang burahin ang kanyang sarili. Ang kanyang pakiramdam ay parang ang kanyang sarili ay nahati sa maliliit na piraso, at parang siya ay kumalat sa buong mundo. At siya ay naging isang walang katapusan. Si Shireenay ay biglang nagising mula sa kanyang mahimbing na pagkakatulog nang dahil sa tunog na nagmumula sa isang piano. Agad siyang bumangon at nagbihis upang pumasok sa eskwelahan. Hindi niya matandaan ang lahat ng nangyari, pero napakahirap nito para sa kanya na alalahanin ang lahat ng nangyari. Ang aklat na ito ay ipinahiram ni Amy sa kanya, at napakalaki ng naitulong nito sa kanya upang masaulo niya ang mga alituntunin ng Salamanca. At nais na niya itong ibalik kay Amy ngayong araw kapag nagkita sila sa kanilang combined class. Ngunit habang binubuklat niya ang aklat na ito ay may biglang napansin si Shireenay. Magsisimula na muli ang kanilang klase ngayong araw at ito ay sa 2nd Combined Training Hall. At ito din ang araw na si Shireenay ay magsisimula sa ika-5 klase. Shireenay, kamusta ka na? Tanong ni Cheryl matapos niyang makita si Shireenay na palapit sa kanila ni Amy. Amy, salamat sa iyo. Nais ko sanang ibigay sa iyo ito bilang aking pasasalamat. Nakangiting sabi ni Shireenay kay Amy at may hawak itong isang basket na puno ng mansanas. Ano? Bakit mansanas? Tanong ni Amy kay Shireenay. Hindi ko sinasadyang makita. Ngunit sa aking palagay ay gusto mo ang mansanas, sagot ni Shireenay. Iniaabot ni Shireenay kay Amy ang isang basket na may lamang mansanas at ang aklat na hiniram niya kay Amy. Ako, gusto ko ng mansanas, tanong muli ni Amy at nagtaka siya kung bakit nasabi iyon sa kanya ni Shireenay. Agad na binuksan ni Amy ang aklat na iniaabot sa kanya ni Shireenay. At nakita niya ang isang pahina na may nakaguhit na larawan ng mansanas. Agad na tumakbo si Amy palayo. Amy, saan ka pupunta? Malapit nang magsimula ang ating klase, sigaw ni Cheryl. Anong nangyari doon? Bakit bigla siyang umalis? Sabi ni Shireenay. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, si Amy ay madaling nakapasa sa kanyang pagsusulit para sa pag-abante sa graduating class. Ngunit, may problema na hindi kayang lutasin ng kanyang malaking utak. 1 buwan ang nakalipas, ang mga estudyante ay nakabalik na mula sa kanilang suspensyon. Senior, naglaan kami ng upuan para sa iyo, sabi ng mga estudyante kay Shireenay. Nako, hindi naman ninyo kailangan gawin iyan palagi, sagot ni Shireenay sa mga estudyante. Sa tuwing araw kasi ng combined class, ang mga estudyante nasa ika-7 klase ay naglalaan ng upuan para kay Shireenay. Ang pakiramdam tuloy ni Shireenay ay siya ay nakakatakot. Hay, may bakanteng upuan pa ba dyan para sa akin? Maari ba akong tumabi sa iyo? Tanong ni Cheryl kay Shireenay. Siyempre naman Senior Cheryl, maaari kang maupo dito, sagot ni Shireenay. Dahil wala dito ang iyong girlfriend ay mukhang ikaw ay hindi masigla, sabi muli ni Cheryl. Ha, ikaw nga ang hindi masaya dahil ikaw naman ang kanyang laging kasama, sabi muli ni Shireenay. Tama ka, kaya iniisip ko din na magpunta sa graduating class. Ang plano ko ay makapagtapos at mabuhay ng normal. Pero nang makita ko kayo ni Amy, biglang nagbago ang aking pananaw. Akala ko ay masasayang ang aking kabataan,
Alam mo ba na gusto ni Amy na maging isang sundalo, sabi muli ni Cheryl. Sundalo, sinasabi mo ba na nais niyang makidigma, sabi muli ni Shireenay. Nagde-date ba talaga kayo, sabi muli ni Cheryl kay Shireenay. Hindi ba lubhang mapanganib, kahit na ngayon ay tahimik pa sa Thormia, maaari pa ding magkaroon ng digmaan pagdating ng araw, sabi muli ni Shireenay. Kapag nagkaroon naman ng tunay na digmaan, ang lahat ng mga salamangkero ay kinakailangang tumulong dahil ito ay kanilang tungkulin. Iyon ang dahilan kung bakit tayo ay nakakakuha ng maraming benepisyo at suporta. At si Amy ay may katangian na tinatawag na sniping magic, kaya mukhang sa isang intelihensyang digmaan lamang siya sasali. Di ba astig? Paliwanag ni Cheryl, tama ka, sabi muli ni Shireenay. Nagpaalam na si Cheryl at si Shireenay sa isa't isa. Hey Shireenay, magsasanay ka ba ulit mag-isa? Tanong ng isang lalaki kay Shireenay. Itong napakapalakaibigang lalaking ito ay si Nate. Kung ikaw ay medyo nahihirapan, maaari kang magtanong sa akin, sabi muli ni Nate kay Shireenay. Si Nate ang isang taong ipinagpapasalamat ni Shireenay dahil ito lamang ang kay sa isang taong kumakausap sa kanya. Kahit na ang mga grado nito ay hindi gaanong mataas. Mayroon itong kakaibang omnipotence na nakakatulong sa kanya na kontrolin ang kidlat. Naisip ni Shireenay na bawat isa ay may kanya-kanyang kakaibang katangian. Ang mga estudyanteng nasa ika-5 klase ay talagang kakaiba sa mga estudyanteng nasa ika-7 klase. Hey, Shireenay, sigaw ng 2 lalaking estudyante. Pakinggan ninyo kami. Ano sa inyong palagay, sabi ng isang lalaki. Nagtaka naman si Shireenay kung bakit Shireenay ang sinabi ng mga lalaki. Ano iyon? Sabi naman ni Nate sa mga lalaki, sinabi ko na hindi ako papayag, sabi ng isang lalaki. Naisip naman ni Shireenay na masama ito, dahil mukhang nais ng mga lalaking ito na makipagdebate. Lalayuan na naman daw ba kaya siya ng mga ito dahil hindi niya naiintindihan ang mga sinasabi ng mga ito? Ang mga ito ba ay tungkol sa chemistry, biology o kaya naman ay tungkol sa literature? Sino kina Teacher Seyna at Teacher Ethela ang gusto mo? Tanong ng isang lalaki kay Nate. Nagulat naman si Shireenay sa sinabi ng lalaki. Sa tingin mo ba ay iyan ang tanong? Sagot naman ni Nate. Ako ay Team Teacher Seyna. Hindi mo ba alam na si Teacher Seyna ay tipong matalino at maganda? Pagpapatuloy ni Nate. Hindi. Si Teacher Ethela ang may katangian na nakatutulong upang mailabas ang iyong likas na ugali, sabi naman ng isang lalaki. Shireenay, ano sa palagay mo? Tanong naman ng isa pang lalaki. Nagulat naman si Shireenay sa tanong sa kanya dahil hindi naman kasi niya alam kung ano ang tinutukoy at kung ano ang pinag-uusapan ng mga ito. Naisip naman ni Shireenay na upang siya ay magkaroon ng magandang buhay eskwela, kailangan niyang malaman kung paano makisama sa lahat. Ngunit ang 2 guro na tinutukoy ng mga ito ay kanyang nirerespeto. Para sa akin, putol na sagot ni Shireenay, anak ko, babalik na lang kami mamaya, sabi ng isang lalaki. Bakit sila umalis? Dahil ba hindi agad ako sumagot, sabi muli ni Shireenay. Hindi, ito ay dahil sa kanya, sagot ni Nate, dumating pala si Hiruki kaya umalis ang 2 lalaki. Ano ang inyong pinag-uusapan at mukhang seryoso ito? Tanong ni Hiruki sa kanila. Ha, alam mo na. Katulad pa din ng dati, kung sino sa ating mga guro ang pinakamaganda, sagot ni Nate. Shireenay, si Hiruki nga pala. Ito ang unang beses na kayo ay nagkita. Siya ay isang dayuhan na taga ika-5 klase, sabi naman ni Nate kay Shireenay. Hi Hiruki. Pagbati naman ni Shireenay kay Hiruki, ikinagagalak kitang makilala Arian Shireenay. Marami na akong nalalaman at naririnig tungkol sa iyo. Sa totoo lamang, sino ba naman sa eskwelahang ito ang hindi nakakakilala sa iyo? Sabi naman ni Hiruki kay Shireenay. Nakipagkamay si Shireenay kay Hiruki at iniisip niya na parang pamilyar sa kanya ang boses ni Hiruki. Kay Hiruki nagmula ang tinig na narinig ni Shireenay noong panahon na nagsisimula pa lamang siyang gawin ang mga anyo ng Spirit Zone. Ikaw pala iyon, salamat sa iyo, nang dahil sa iyo ay nagawa ko ng maayos ang Dev 8 form.
Maraming salamat sa iyo, masayang sabi ni Shirane kay Hiruki. Ikaw ang tipo ng tao na nakakatamad kausap, sabi ni Hiruki. Ha, bakit naman? Tanong ni Shirane kay Hiruki. Nako, wag mo siyang pansinin. Ganyan lang talaga siya, sabi ni Nade kay Shirane. Ano ka ba? Ano ba yung sinasabi mo sa kanya? Sabi naman ni Nade kay Hiruki. Bakit papuri naman sa kanya ang sinasabi ko Sagot ni Hiruki kay Nade. Gayunpaman, gawin mo ang lahat ng iyong makakaya, maraming weirdo sa ika-5 klase kaya mag-iingat ka. Sabi naman ni Hiruki kay Shirane. Teka lang, saan ka pupunta? Malapit nang magsimula ang klase, sabi muli ni Nade kay Hiruki. Ayaw kong maistorbo, sagot ni Hiruki. Pasensya ka na, palagi siyang ganyan. Pero kapag nakilala mo siya, magugustuhan mo siya. Siya ay isang mabuting tao, sabi ni Nade kay Shirane. Siya ay talagang medyo kakaiba, sabi ni Shirane. Tama ka. Pero, mapapagod ka lang kapag ninais mo na mas makilala pa siya. Sa totoo lamang, siya ay isang henyo din, ang problema lamang ay siya ay isang henyo sa kakaibang mundo, paliwanag ni Nade. Napaisip naman si Shirane dahil sa sinabi ni Nade na si Hiruki ay isang henyo. Si Hiruki ay nagpunta sa gitna ng image zone, ayon sa mga estudyante, hindi pupunta si Hiruki sa image zone ng walang dahilan, kaya sinundan nila si Hiruki upang panoorin ang gagawin nito. Hay nako! Ano na naman ang kanyang gagawin? Halika at tingnan natin, sabi ni Nade kay Shirane at napahawak ito sa kanyang ulo. Tumayo si Hiruki sa gitna ng image zone, at nagsimula na siyang gamitin ang kanyang spirit zone. Ginawa niya ang Dev 8 form at ito ay napakabilis. Gulat na gulat ang mga estudyante nang makita nila ang ginawa ni Hiruki. At ayon pa sa mga ito, sa tuwing makikita nila ang Dev 8 form ni Hiruki, ito ay talagang kaakit-akit. Wala pa sigurong tao sa buong kaharian ang makakagawa nito bukod sa akin, mayabang na sabi ni Hiruki. Ang sunod naman niyang ginawa ay ang target form, at ito ay nagawa din niya ng napakabilis. Nang mga oras na iyon naman ay nagtuturo pala si Teacher Ethela sa mga estudyanteng nasa ika-4 na klase. Itigil mo iyan Hiruki, sigaw ni Teacher Ethela. Ang target form ni Hiruki ay sumiklab at ito ay halos kumalat. Natakot naman ang mga estudyante kaya sila ay umiwas dahil baka sila ay matamaan nito. Ang iba naman ay tumakbo palayo, habang si Shirane naman ay nanatili lamang sa kanyang kinatatayuan at siya ay namangha sa ipinakita ni Hiruki. Hanggang sa muli nating pagkikita Shirane, sabi ni Hiruki kay Shirane. Ngunit si Teacher Ethela pala ay lumapit kay Hiruki at piningot ito sa kanyang tenga. Pilyo ka talaga, katatapos lamang ng iyong suspensyon. Ngunit gumagawa ka na naman ng gulo ngayon, sabi ni Teacher Ethela kay Hiruki. Aray ko, hindi ko naman talaga sinira ang makina at alam mo iyon, sagot ni Hiruki. Tumahimik ka, suspended ka ulit ng 3 araw, sabi muli ni Teacher Ethela. Habang si Shirane naman ay nananatili pa din sa kanyang kinatatayuan at manghang-mangha pa din, at naisip niya kung sino kaya si Hiruki at bakit ito ay dalubhasa sa paggamit ng Dev 8 Spirit Zone at nag-aapoy na salamangka.